Kagapay TV. Magandang umaga po ka-Presi. Merci po. Ka-Merci. Ako. Ano bang may babahagi niyo sa amin tungkol po sa inyong karamdaman? Yung pong tungkol sa breast cancer po. Opo, yung po sakit na ano. Sa ngayon naman po, bali, okay naman na po kasi nakaka-6 na taon na po ako eh. 6 na taon. Opo, mula po nung maoperahan ako at mag-take ng chemotherapy. Bali, tuloy-tuloy pa rin naman po ang gamutan. Bali, anong taon mo kayo nagkaroon niyan? Bali, 2018 po ako na-operahan. Opo. Nagsimula na. Opo. Paano nyo nalaman na nagkaroon kayo ng breast cancer? Yun po kasing tiyahin ko, nagbalita sa akin na patay na raw yung kapatid niya. Tiyahin ko po yun, may breast cancer din po yun. Sa probinsya? Opo. Nagkataon po naman na may bukol na po ako sa breast, hindi ko lang po pinapansin. Pero alam nyo talagang meron na kayong bukol. Opo. Hindi lang pinapansin. Tsaka hindi pa po naman siya nasakit. Oo. Tapos nagpa-check up na kayo? Nagpa-check up na po kasi naramdaman ko na po na parang may kumikirot. Tsaka nagbabago po kasi yung breast ko, nagdi-deform. Kaya nagpasya na po ako magpa-check up sa PGH. Ayun. Ayun po. Ayun po, nung magpa-check up, Yun po, hiningan po nila ako nang nag-request po sila ng mammogram. Tapos yun po, yung result ng mammogram, sabi ng doktor, kailangan ko na pong magpa-biopsy. Nirequestan po nila ako ng biopsy. Ang nangyari po kasi, 3 beses akong binayopsy. Kasi po, hindi ko makita dun sa una hanggang sa pangalawa. Kasi malalim daw po yung tayo, nakadikit sa may ribs ko yung bukol. Ang nangyari po, yung pangatlo, kinailangan na yung ultrasound guided na biopsy para po makita yung bukol. nung yung lumabas yung resulta, Ayun po. Yung lumabas po ang resulta, sabi ng doktor, meron nga daw po akong ganun. Sabi niya, ano raw kailangan ko unang malaman, kung magandang balita o masamang balita. Sinabi ko po sa kanya na kung pwede, di yun na munang masamang balita ang sabihin. Ayun nga po, sinabi nila na meron na nga raw po akong cancer. breast cancer. Na kailangan tanggalin yung kabila kong breast kasi aggressive yung cancer. Maalis yung kagad. Opo, inalis po. Ba't anong stage na po siya? Nung pong ma-diagnose sa stage 2B pa lang po. Opo. Kaya lang po, natagalan akong maoperahan kasi nga sa PGH, puro pila. Natagalan po kami bago ako maoperahan. Kaya po inabot siya na stage 3. Ayun. Kaya po lumaki. Hindi ko anong bawang hindi pa na-trace na meron kayo. Nabalita yun sa kamag-anak nyo. Opo. Hindi nyo pina-check up. Lalo palang tataas ng tataas na. Opo. Makabot sa stage 4. Ganyan, no? Pero wala po kasing sintomas yung cancer. Nararamdaman lang po pag mayroon na siya stage. Pag sumasakit na po, yun, saka lang po nalalaman na may ganon. Stage 4. Stage 3. Stage 3 na po ako. Inabot po ako ng stage 3. Ganun talaga. Pag wala tayong pera, no? Opo. Pipila ka rin sa Pila-pila po, PGH. opo. Lahat. Yan ang kakaiba ng kalagayan natin sa mundo. Yung mayaman, masandali yan. Pwede rumekta. Opo. Pero tayo magtsatsaga tayong pumila. Naalis po ako dito ng madaling araw. Alas 3 ng madaling araw. Kayo mag-isa lang? Minsan po kasama ko yung anak ko. Yung pong nanay ko, sila pong dalawa, salitan sila. Alas 3 po ng madaling araw? Opo. Kasi po kailangan maaga po dun pila. Alas 6 po kasi dun mahaba na yung pila. Pero pagdating nung alas 3 ng madaling araw, darating kayo ba alas 5, ando na kayo? Opo. Mahaba pa rin. Mahaba na po. Dadating po ako minsan pag 12 na ako. Tis kami ng pagpila. Hanggang sa maoperahan na kayo. Opo, hanggang sa maoperahan na po ako.
Tapos yun, pagkatapos po ng maoperahan, kinuha ng doktor na kailangan ko mag-take ng chemotherapy. Babalik lang po ako. Yung malaman nyo na kayo meron ng breast cancer, anong naramdaman nyo mo? Hindi ko po maipaliwanag. Yung po bang, parang natulala po ako kasi hindi ko po akalain na may ganun ako. Sobrang, ewan ko po, wala po akong masabi. Tapos tumutulo na lang po yung luha ko. Sabi ng doktor, Mami, huwag kayong umiyak. Hindi niyo pa naririnig yung yung magandang balita. Ang sabi po ng doktor, ang pangalawang sasabihin ko sa iyo ang good news, tutulungan daw po niya akong makuha ng PhilHealth, yung makma po ng C-package. Opo. Doon po wala kaming gagastusin sa operasyon, sasagutin daw po ng PhilHealth. Pero hindi ko na rin po yun naintindihan eh. Gawa nang nasyak na kayo. Oo, inisip ko po bakit ako may ganun. Kaya ang alam po namin, palibasa kami, lumaki sa probinsya, pag sinabi pong may cancer, talagang mamamatay ka na. Opo. Kaya yun po, wala na rin po ako naintindihan hanggang sa lumabas ako dun sa room na yun. Tapos, ito nga pong anak ko, ang kasama ko, sabi niya, Inay, bakit? Hindi ko rin po naman agad nasabi sa kanya. Kaya lang siguro, naalaman niya, napakaramdam niya siguro na masama rin ang resulta kasi alam niya umiiyak na ako. Ayun po, hanggang sa pagdating ko rito sa bahay, tulala na rin ako, di nila ako makausap. Tapos yung huli kong sabi sa kanila, ang unang tanong ko sa kanila, sabi ko po doon sa mister ko, tsaka doon sa panganay kong anak, may cancer ako, sabi ko. Ang tanong ko sa inyo, kaya ba nating magpagamot? Kaya ba nating magpa-opera? Sabi ko, napakalaki ng magagastos natin. Sabi naman ng mister ko, hindi naman po siya rin agad nakapagsalita eh, kasi wala rin naman po talaga. Opo. Sa construction lang siya nagtatrabaho. Hindi pa lagi siguradong may trabaho. Sabi po nung panganay kong anak, sige na, magpagamot ka, bahala na. Kailangan magpagamot kayo. Ayun, sabi ko, sige, magpapagamot ako. Akala ko po, simpleng paggamutan lang yung cancer. Sige lang, kasi nung operahan naman po, wala naman po ako naramdamang anuman. Opo. Yung naramdaman ko lang, nahirapan lang po ako doon sa pagdating na doon sa chemotherapy. Nung operasyon po, tinanggal po itong isang Opo. breast nyo. Tinanggal po. Kasama na yung bukol. Opo, wala na po. Di sana, pag tinanggal, okay na sana. Ano po? Opo. Di yung tagal nyo nagpagaling. Ano po? Opo, inabot ko. Ako, 2 taon nga pa ako hindi natupad eh. Kasi po kasama rin yung chemotherapy. 8 cycle po kasi yun eh, every 21 days. Yan, natagalan ako. Para po sa kaalaman po ng lahat, si Kapresi po ay Merci isang, po. Mercy ay isang Diakonesa. Siya po ay nakatala sa lokal ng Balibago. Siya po isang may tungkulin, siya po isang Diakonesa. Mamaya po makikita niyo kung paano makita yung paglaki na naka-uniforme siya. Kaya ako itakanta sa kanya, bakit sa kabila ng karamdaman niya, siya patuloy na tumutupad. Paano niya nakakaya yun? Kaya minsan tinawagan niya ako ni Ka-Mercy na sabi niya, Albert, gusto ko po magpa-interview sa inyo para may i-share ko yung aking karamdaman. Kaya po nandito ako ngayong umaga para alamin natin ang istorya ng kanyang buhay. Ano po, meron ba po kayong kukwento po, Ka-Mercy? Yun lang po, parang kahit po mahirap. Yun nga po ang sabi ko, kung sa mga katulad kong may sakit, sa mga katulad ko pong may ganitong karamdaman, yung iba nagsusuicide na, yung iba nawawalan na ng pag-asa, pero hindi ko po sila masisi kasi dumating din sa buhay ko yung ganun. Yung halos mawalan na ako ng pag-asa, halos magtanong na rin ako sa Diyos na bakit po ako. Talagang tinanong ng Diyos. Tinanong ko na po talaga siya kahit alam kong hindi dapat, pero bilang tao sabi ko, mahina lang naman po ako, tsaka kanino naman po ako magtatanong. Sabi ko nga po sa kanya, Ama, wala naman po akong natatanda ang nagawang na mabigat na kasalanan para magkaroon ako ng ganitong sakit o ganitong pagsubok. Sabi ko, baka po hindi ko ito makaya. Kasi una, mahirap lang naman kami. Wala naman kami pera. Wala naman kami kabuhayan. Saan namin kukunin yung gagastusin namin? Sabi ko sa kanya, bahala na siya.
Sabi siya nga po, lagi akong umiiyak. Lalo na nung nag-chemotherapy na kasi po yung hirap na naranasan ko. Talagang napakahirap po. Napakahirap po. Sa mayayaman pong may sakit, madali sa kanila siguro yung chemotherapy kasi yung pong iba nakikita ko nakahiga lang, tulog habang kinikemo. Pero kami habang kinikemo, nakaupo lang kami dun sa bangko. Yung sakit habang pumapasok yung gamot dun sa ugat namin. Sumasakit lahat, pati laman, pati buto, pakaramdam namin, sobrang sakit. Pero nagtitiis kami doon nakaupo hanggang sa matapos. Masakit po, masakit sa laman, masakit sa buto. Nakailamig nagsusuka, nasakit ang tiyan. Minsan mo pag nauwi ko sa bahay, dumudumi ako. Umiiyak ako sa CR. Minsan po inaabutan pa ako ng manggagawa pag may doktrina. Kasi po sa bahay yung dako ng doktrina. Dito ba sa bahay niya? Opo, naabutan ako ng manggagawa. Nasa loob ng CR, umiiyak po talaga ako. Kaya malimit po sila nadalaw. Pinapanalangin nila ako. Pakahirap po. Kaya lang pinilit kong kayanin kasi po, sabi nung nanay. Kasi may mga post po kayo sa, nakita ko sa Facebook, na may mga kuha kayo, nakaupo, wala kayong buhok. Opo. Oo. Sabi ko na, ano ko tuloy na, punta nga ang camera si kaya pinex ko po kayo. Yun po yung panahon na talagang napakahirap ng kalagayan. Tapos na ano ko, sa ganun, iniisip ko, sa kabila ng ganung kalagayan niya, pero pagka ano, nakita ko, tumutupad kayo. Kaya doon ako nahiwagaan ako. Ibang kahong class camera si camera. Hiningi ko naman po sa kanya yun. Sabi ko po, nung pang-5 cycle po ng chemotherapy, doon po parang hindi ko na po kaya. Sabi ko, sumuko na po ako. Para po, Mayroong una, may pangalawa. opo, kasi yung 8 cycle nga po yun. Opo. Yung pang-5 po, nag-cycle din, nagdagan na po nila yung dosage ng gamot. Itinaas na. Hindi ko na po yun halos makaya. Gumagapang na po ako, lalo na pag panahon ng pagsamba. Talaga pong inaakay nila ako, binubuhat halos nila ako paglakad. Makapunta lang sa kapilya. Kahit po may karamdaman, sasamba po kayo. Sumasamba po talaga ako. Hindi kayo Ipinaki- papayag na hindi makasamba. Hindi po. Pinakiusap ko po sa kanya na sana kung ano man yung may galit man siya sa akin at ako'y nagkaroon ng ganun sakit. Pero gusto ko pa rin sumamba. Yun. Kahit po hirap na hirap ako, nagpipilit ako, nagpapaakay ako sa kanila. Hindi naman kasi po kami nakabili ng wheelchair kasi wala naman kami pambili. Nagpapaakay po ako sa kanila, papunta doon sa sakayan ng tricycle. Magmula po rito hanggang sa kayo, Opo, inaakay po kayo. naglalakad po ako, akay-akay po ako ng mga anak ko. Hindi talaga yung mga tao to, kilala na. Kilala po nila ako, nasubaybayan po nila ako. Nakikita nila ako dyan pag dumadaan. Lahat sila nakatingin lang sa akin. Kaya lahat din sila parang, Tapos nung dumating yung pang-anim, hindi na po ako medyo yun lang pong panlimaan sobra. Yung Grabe pong, talaga. talagang sabi ko, mas gugustuhin ko na pong mamatay sa sobrang hirap. Sabi ko nga po sa nanay ko, may bahala ka na sa mga anak ko, hindi ko na po talaga kaya. Dumating po talaga yun sa akin na parang nawala na rin ako ng pag-asa, parang bibitaw na rin ako. Sabi ko, ama, hindi ko na po talaga kaya. Suko na po ako. Hirap na talaga ako. Sa sobrang sakit na naramdaman ko, sabi ko kung maaari po sana, kung hindi mawawala yung sakit, pag di pagtulog ko, huwag na lang ako magising. sinabi niyo po sa Opo. kanila. Ito po yun. Kaya lang, sabi ng nanay ko, huwag daw akong ganun. Hindi raw bibigay ng Diyos pag hindi ko kaya. Sinabi pa niya, bakit nga raw si Hob? Oo po, si Obo, grabe si Obo. Yun nga po. Si Obo, halos lahat ng pamilya niya, ganda-ngatay, mahal niya sa buhay, kung ano-ano pa. At yung sakit niya, nang binigyan pa siya ng sakit, Opo. ganun po ang Diyos. Hindi niya po kayo bibigyan na hindi niyo kaya. Talagang pagsubok nga po eh. Alam niyo po, tayo mga anak ng Diyos, iba't ibang pagsubok ang binibigay niya. Kasi doon niya tayo makikilala kung sino tayo. Doon niya makikilala kung gaano kamahal ang Diyos.
Apo, kasi pag hindi tayo binigyan ng pagsubok ng Diyos, ibig sabihin hindi na tayo mahal. Kaya lang talaga medyo masakit. Yung sa inyo, kung sabi nga nyo, matindi. Ano po, kung iba-iba lang siguro, baka hindi na nakaya. Pero kayo nakaya nyo pa rin. Kinakaya lang po. Isipin nyo po, naglalakad kayo. Opo. Nakakay kayo. Yung nanay ko po, tsaka yung anak ko, kasi yun naman po mister ko, wala po dito, malayo. Trabaho sa Cavite siya. Ditong anak nyo lang po ang talagang tumulong, ano? Opo. Tsaka po yung nanay ko, ay senior citizen na po yun eh. Nanay nyo. Opo. Yung ano mong po ng kamersi, ano? Sa palagay nyo, mahal ba kayo ng Diyos? Opo. Yun, magandang tanong. Mahal niya po ako, naramdaman ko po yung kasi Bakit yung nasabi? buhay pa po ako ngayon eh. Opo. Tsaka nakakatupad na po kasi uli ako. Ayun. Kahit ganitong may sakit pa rin, hindi ko pa rin alam kung kailan matatapos. Kasi may hawa na rin po yung bitoka ko. Hmm. Yun po naman ang ginagamot nila ngayon. Sabi ko sa ama, bahala na siya. Gusto ko tutupad ako hanggat kaya ko. Ibig sabihin po, pagkatapos mo ng inyong ano, ay nasundan po kayo uli ng Radiation po. Opo. Kasunod nun. nung sa bituka nyo naman. Oo, ngayon naman po yun. Meron pong polyps yung lining ng aking large intestine. Ibig sabihin ba yung breast cancer nyo, nalagpasan nyo na? Lampas okay na po. Talaga magaling na, totally. Okay na po siya. Hindi po siya nakahawa. Humawa po siya rito sa kabila pero palibasa po ituloy-tuloy yung pagpapagamot. Minomonitor po ako Kasi ng may mga kakilala doktor. po ako, Jaconesa, nung matanggal yung isang breast cancer, sumunod yung isa. Opo, humawa po pero hindi na po nila tinanggal. Opo, yun mo swerte talaga. Naagapan po, Tama natunaw. yung sabi nyo kayo na mabait sa inyo ang Diyos. Opo. Mahal kayo ng Diyos. Kasi iba talaga, totally wala eh. Opo, Hanggang sa bandang uli, lahat na, wala na. wala na po. Pero kayo pinagaling kayo sa cancer. Opo. Tama yung sabi nyo, mahal na kayo ng Diyos. Kaya lang, Meron pong nahawa, humawa po dun sa baba. may dumating na panibagong pagsubok. Ano pong tawag doon? Ano po yun? Hindi pa naman po sabi po ng doktor, hindi po suspicious cancer pa lang. Kailangan lang po matunaw yung mga bukol, malilit na bukol dun sa lining ng bitoka ko. Kasi pag napabayaan yun, lalaki. Magiging ano siya? Magiging colon cancer na po Colon siya. cancer. Opo, ooperahan na naman. Opo. Pero sabi ng doktor, palibasa po yung naagapan, kaya pong tunawin ng gamot na binibigay nila sa akin. Medyo mahal nga lang po. Hindi lagi po kayo napunta kayo sa PGH. Balik po kayo. Weekly po. Weekly po. Opo. Naku, pagod ano. Nakakapagod nga po. Tsaka minsan, yung pamasahe, kailangan pang iutang. Kasi minsan wala talaga, pero kailangan po kasi makapunta ron. Doon lang ang mura. Pamasahe lang eh. Okay lang po yung pamasahe. Sabi ko nga kahit walang pagkain, basta may pamasahe. Kayong dalawa po ng anak nyo. Napunta. Kaya minsan nga po, nagpapaalam ako doon sa Pangulong Diakono na minsan hindi ako nakakadalo ng pulong. Kasi nga po, na tuwing Sabado po yun umaga. Gabi na po kasi kami nakaka-uwi. Pero pinapayagan naman po ako at nagpapaalam ako di sa destinado na hindi ako aabot ng pulong pero gusto ko po tumupad. Pinatutupad naman kayo. Pinagsasalaysay po nila ako tapos yung pinapatupad naman po ako. Opo. Galing. Sa panahon ng pagsamba, yun ang kaligayahin nyo. Opo. Buti nakatatapos po kayo ng paglikom. Nakakatapos po awa ng Diyos kahit minsan dumarating yung pagtayo ko parang nanginginig yung mga tuhod ko, mahina yung katawan ko. Opo. Pinapakiusap ko lang po sa kanya na sana makatapos mo lang ako patapusin yung pagsamba. Natatapos naman po. Pagkatapos ng pagsamba, nawawala naman po yung nararamdaman ko. Sabi, may mga pagkakataon na sa pagtupad nyo, talaga nararamdaman, parang hindi na kayo makakatapos. Opo. Minsan po, dumating pa yung pagkakataon. Linggo po kasi na alas 6 ang tupad ko. Naalis kami rito alas 3 ng madaling araw papuntang Kapilya.
Minsan po inaabot ako dyan sa labas, bigla na lang ako napapabagsak kasi yung nanghihina talaga yung buong katawan ko. Opo. Minsan napunta ako kapilya, minsan may dugo sa tuhod, may dugo sa paa kasi yung pag napapaupo, nadadasdas yung ano. Oo. Nagdadapa po kayo? Oo, nawawalan po ng lakas yung mga tuhod ko. Kasi po mula nung makemo ako, parang humina na po lahat. Minsan bumabagsak yung potassium, minsan yung blood sugar. Sabi nga lang ng iba, hindi sila naniniwala yung hindi nakakakita sa akin. Para naman kayo kasing walang sakit. Opo. Ang lusog-lusog nyo. Opo. Sabi ko yun lang po naman kasi ang hinihiling ko sa Diyos, walang iba. Kahit hindi na ako humiling ng kahit ano, basta sabi ko maging malusog lang ako para malakas at makatupad ng calling ko. Yun lang po. Ay, number one po. Araw-araw po, ano ang pong pinanganin nyo para makatulong sa karamdaman nyo? Kaya kain nyo? Naglalaga po ako ng mga minsan kamote, saging. Saka po mga gulay lang po talaga. Noon. Hindi po ako nag-ano ng mga bawal. Walang karne-karne. Wala po. Mas gusto nyo pa yung gulay. Nakakatulong po sa inyo yun. Opo. Saka po yung yung nilagang malunggay. Yun po ang iniinom ko, ginagawa ko pong tubig. Ayun, kaya may nakita ko ng daong malunggay. Ay, opo, lagi po. Yung pong kapitbahay namin nagbibigay sa akin ng malunggay. Pero pag nawala na po, nabili kami sa palengke, 10 piso nga po, mahal. Ay, napakaraing malunggay. Naku, nanawa kayo sa malunggay. Wala na po dito eh, bibilib ka po talaga. Minsan po, pag nagdadalaw kami at may napuntahan kami, nanghihingi ako pag may nakikita ako. Pinamimigay lang naman yung malunggay. Opo. Tapapaalam na kayo sa may-ari. Pero malaki na nagagawa sa inyo. Sobra po. Talaga pong malaki na itulong sa Ayan akin. po mga kaagapay, narinig niyo po. Kay Kamersi po, yung dahon ng malunggay, malaki na itutulong sa kanyang breast cancer. Opo. Yun pala, ang malaki may tutulong. Kaya sana makatulong din sa inyo. Oo. Nilalaga nyo lang po siya. Opo, laga lang po. Yung paano yung dahon niya, alisin. Kasi inumin na, yun ang pinakatubig nyo na. Galing. Doon po sa mayayaman, pwede po nilang gawin yung juicer po, yung i-juice lang nila yung dahon. Blender. O pwede pong blender. Mas mabisa po kasi yung sariwa. Ayun. Ay kapalibasa po, wala naman po akong ganun. Nilalaga ako na lang. Kung meron po kayong blender na maliit, i-blender nyo yung dahon. Oo, mas mabuti po yun. Kasi pati dahon ang kasama eh. Opo, mas mabuti daw po yun. Mas okay po yun. Opo. Blender. Ayun, yun ang kailangan. Wala po kayong blender. Wala po. O, sige po, sa susunod na balik ko, bibili ako ng blender. Mas okay po pala yun. Opo. Okay lang sa inyo. Hindi kayo magagalit kung bibigyan ko kayo ng blender. Hindi po. Para pandurog doon sa dahon ng... Maraming Opo, salamat opo, po. opo. Yun nga po talaga mas kailangan. Kasi po yung aking ginagawang pag-vlog, talagang tumutulong po tayo sa abot ng ating makakaya. Kung ano yung kaya ko, hindi na kaya ko ibigay. Ano po? Opo. Pero yung pagtupad nyo po, tuloy-tuloy po, Kamersi. Opo, tuloy-tuloy po. Hindi po kayo nagkaroon ng pagpapanata sa Diyos. Nagpapanata po ako sa bahay kasi po malayo sa kapilya, hindi ko po magawang panata. Dito po, talaga po sinisikap din paano ako na hindi matulog. Naantay ko po yung 11:30 ng gabi. Yun po yung oras na itinakda ko. Panata. Opo. Para sa inyo. Bukod po yung panata namin sa bayan. Nagbubukod po ako ng Meron panata pa kayo. para sa sarili. Opo. Pero sa palagay nyo, kaya pa natin, Kamersi? Kakayanin po. Laban lang. Opo. Nalaban pa rin po. Eh sabi naman po ng doktor, hindi naman na po ng ganun kalala. Basta tuloy-tuloy lang po yung pag-inom ng gamot at saka yung mga bawal, huwag iinom, huwag kakainin. Saka nga sabi niya, katoliko po kasi siya, sabi niya, dasal lang. Opo. Opo. Talagang ang laki na magagawa ng Diyos. Ano po? Opo, napakalaki po. Alam niyo po ba, Kamersi, pag ginawa ng Diyos, isang pitik lang, wala na. Wala pong imposible sa Kanya. Wala pong imposible. Lahat kaya niyang gawin. Baka nasa prosesong sinusubok na pa kayo. Gusto niya makita, sinusukat ng Diyos kung gaano yung pananampalataya, pananalig niyo sa Kanya. Baka may kulang pa kasi. Ang tagal na po kasi. Opo, matagal na pero parang
Sabi ng Diyos, kulang pa, konti pa. Kaya niya pa to. Basta hawak lang po kayo maigpit. Ano po? Alam niyo po, ang Diyos, buspos siya ng pag-ibig eh. Lahat, mahal niya tayo. Kaya lang, sabi nga sa Biblia, para tayong ginto na pinapadaan sa apoy para makilala kung sinong tunay na ginto. Ganun po tayo, Ka-Mercy. Opo. Pinakamasarap po sa buhay natin, yung matatapos yung buhay natin. Ano man ang dumating na pagsubok, karanasan sa ating buhay, yung nakatapos tayo ng takbuhin natin. Mayaman ka man o mahirap, ano man ang kalalagayan mo sa mundo, pero natapos mo yung takbuhin, yun ang hinahanap ng Diyos. Kaya pa ba, Ka-Mercy? Kakayanin pa po. Kaya pa po. Hahawak lang po kayo lagi sa Kanya. Sabi ko nga sa inyo, kung kailangan yakapin nyo ang Diyos, yakap lang. Niyayakap po naman po siya palagi. Ganun po. Yung tatag ng pananampalataya, yun ang kailangan. Meron kasi tayong mga kapatid, konting pagsubok, bibitaw. Nakita niya, hindi pa tunay ito. Binigyan niya ng konting ano, makita mo na wala na itong kulit, binitawan. Tumigil na. Iba naman, dumating yung konting pagsubok, hindi na sumamba, tumigil na. Yun yung nakikita ng Diyos. Eh ngayon, kayo po, ibang pagsubok ang binigay sa inyo. Nakita niya, kaya niyo pa. Kaya yan, tuloy-tuloy pa rin. Sabi nga nyo, natapos yung breast cancer nyo. Ngayon, ang kinatatakutan nyo yung colon cancer. Isipin niyo po. Baka po hindi ko na kasi makaya. Pag sumasakit po yung tiyan ko, lumilimit na po kasi yung pagsakit na yung tiyan ko. Minsan po nagbi-bleeding na din siya. Natatakot na rin po kasi ako. Nararamdaman niyo na rin po talaga. Opo. Dati sabi ko, payag akong mamatay pag nasa kapilyan natupad. Pero minsan naisip ko rin po, wala pa naman po kasing pamilya yung mga anak ko, kawawa naman sila. Ay, niling ko pa rin na sana bigyan pa niya ako ng isa pa para makabuhay para sa mga anak ko. Gusto ko pa rin naman tumupad. Sabi ko, nakakatayo pa naman ako. Hirap po, ano po. Bali, dalawang sakit ang ano po. Natapos yung isa, ito naman yung pangalawa. Pero itong pangalawa ay nararamdaman niyo na. Ganun daw naman po talaga. Sabi naman po talaga ng doktor. Hanggang di tapos yung gamutan. Yung nga pong iba, 5, hanggang 10 taon. Pag sa loob ng 10 taon, Nalagpasan. nalampasan po. Masasabi mo, pre-cancer ka na. Pero pag sa loob, hindi ka nakalampas, hindi mo na kaya yung ano ng cancer. Opo. May nalagpasan niyo na, nakalimang taon kayo. 6 na po, nakaka-6 na po. Opo, may 4 na taon na lang. Talagang ano pa. Tuwa nyo, meron pa kayo 4 na taon. May 4 na taon pa po akong bubunoy. Ita times 3 ng Diyos yun. O times 5. Hirap po, ano po, Ka-Mercy? Pero ang masarap naman doon, sa kabila ng nangyayari sa inyo, kahirapan, iba't iba suliranin, pagsubok, may karamdaman, tuloy-tuloy pa rin kayong tumutupad. Opo. Yun ang nagiging inspiration ng mga kapatid. Alam niyo po ba, may mga nakausap akong kapatid na pag-uusapan kayo, nabanggit sa akin, kaya ako nagkano sa inyo. Yan po si Ka-Mercy, sabi niya. Kung ilang libo yung kapatid, isa sa mga ano, dinadalisay ng Diyos. Opo, baka isipin ni Ka-Mercy, ako lang, hindi po, marami po tayo. Opo. Marami po tayong ganyan, kapatid. Kung aalamin na natin. Kaya nga, tama yung sabi niyo, gusto niyo ipabahagi sa ibang kapatid. Na po, para bakit lang, marami po kasi nagdaranas ng ganyan. Ano lang ang gusto natin ipakita? Yung katatagan. Opo.
yung pamamalagi sa magagawa ng Diyos sa atin. Higit sa lahat, yung pamamalagi sa pagtupad at tungkulin. Hindi bumibitaw. Kaya sabi mo, bilib ako sa inyo, magmula rito, napakalayo ng paradaan. Opo. Nagpapaakay kayo. Mahal naman po kasi pagsisita ka ng tricycle. Pag-aari ka lang, ano? Opo. Opo. Kaya naglalakad na lang po ako doon. Kaya naman po. Akay-akay kayo. Akay po ako tigkabilang baraso. Yun ang nakita sa inyo ng Diyos. Opo. Nakita ng Diyos na kahit hirap, meron na kayo. Ito. Alam niyo po ba sa loob ng kapilya, yung lahat ng anak niya pumapasok, kita niya, hinahanap niya. Doon nakita niya kayo rin. Kaya pagpasok niyo ng kapilya, di ba sasalubungin na kayo ng Diyos? Opo. Kung Ramdam kailangan bubuhatin niya kayo, dadalhin niya kayo sa upuan niyo. Nararamdaman niyo po ba yun? Opo. Ako pado ko na nga po yung likod, yung pinakahuling bangko. Pag umupo na po ako doon, parang ramdam ko naman po talaga nawawala yung sakit ng katawan ko. Parang sinasabi sa inyo ng Diyos, anak, Opo. tinatapi kayong ganyan. Kaya mo yan. Kahit pag uuwi na, pagbabalik namin galing pagsamba, sabi nga po nung mister ko, palibasa siguro sabi niya kanina lang nakasamba ka, ba't pagdating mo rito, hindi mo na kayang tumayo. Oh, sige. Gumagapag na po ako. Binibigay naman po niya yung lakas na hinihingi ko, nakakatayo naman po ako. Kaya lang di po talaga ako makalakad mag-isa, babagsak po ako. Hindi po ako nagpumalya kahit ka-opera ako. Pagdating ko po rito, paglabas ko ng PGH, lumabas po kasi ako Biyernes, linggo po talaga sumamba na ako. Saan ba na kayo nun? Opo. Eh, sabi ko po kasi baka mamatay ako eh. Hindi ako nakakasamba. Dali 2 linggo rin po kasi ako doon sa PGH bago ako maoperahan. Opo. Hindi ako nakasamba ng Webes at Linggo. Kaya nung lumabas na kami, sabi ko, nanay, sasamba ako. Tuloy-tuloy, ano po? Opo. Hindi po ako lumiban sa pagsamba. Bilib ako sa, sa pananampalataya ng Kamarsi. Sana po, lahat ng kapatid, ganyan. Sana lahat. Hindi yung konting trabaho lang, iniiwan ng pagsamba. Opo. Yung iba, sumakit lang yung konting paa, ayaw na sumamba. Ginagawang dahilan. Sumakit lang yung ngipin. Hindi po nakasamba, masakit po ang ngipin. Sana po, kagaya niyo lahat. Isipin niyo, pagkatapos ng sumamba, pag-uwi niyo, wala na kayong lakas. Wala na po. Kaya nagtataka po yung mister ko, siguro palibasa convert lang po siya. Siguro nanghihina na rin po yung pananampalataya niya kasi sa nakikita niya sa akin. Minsan sabi niya, huwag ka na muna sumamba. Kasi kita niya po yung sitwasyon ko. Sige, hindi kaya ko. Basta ibangon niyo ako. Yung pong tinitirhan namin bahay, spiral po yung hagdanon. Talaga pong nakakababa ako doon. Ramdam ko naman po yung tulong ng Diyos sa akin. Kaya nga po minsan na humihingi rin po kasi ako ng tawad sa kanya. Ito ako'y sasamba kasi po dumating ngayong pagkakataon na parang nanghina ako. Nagtanong ako sa kanya. Kahit sa kabila ng nararamdaman ko yung pagtulong niya. Malimit pa rin ako magtanong, bakit po ganito? Kailan na po ito matatapos? Pagkakatapos naman po, nung humihingi naman ako ng tawad kasi alam ko wala naman talaga akong karapatang magtanong. Siyempre po, tayo lang. Kanya po. Talagang sa kanya. Kaya nga mga pagkakataon na siguro hinahanap-hanap yung paano sa taas. Tingnan niyo siya. Sa akin magtatanong, ano? Totoo po yun. Kailangan natin yun. Pero ang totalin nga talaga, sa nakikita ko, mahal kayo ng Diyos. Ayan, malakas kayo. Opo. Pinagaling kayo sa sakit nyo. Kaya lang, sabi ng Diyos, dahil sobrang pagmamahal ko sa Kanya, bibigyan ko sa uli ng isang panibago. Kaya pa naman po. Kaya, Nai-stress lang po ako kasi kaya ng katawa ko, kaya lang yung pagpapagamot at yung mga gamot.
Yun po ang hindi na namin kaya. Gastusin. Opo. Kaya nga po doon sa, kung sino may mga, alam mo, mapapanood din niya ng iba kong mga kaibigan. Opo. Sana maunawaan nila ako kung minsan nga po talaga nakakahiram ako na hindi na, minsan hindi ko pa talaga maibalik. Sana, huwag naman silang magalit sa akin at sana huwag naman nila akong husgahan. Kasi talagang Marami. hindi na namin kaya, kaya talagang nakakalapit na ako. Halos lahat na ng kaibigan ko, nalapitan ko na. Mga kapatid, ganyan. Opo, mga kapatid sa iglesia, mga kaibigan ko. Minsan yung mga kamag-anak namin, kaya lang, ganun talaga eh. Hindi nila ako napapagbigyan, pero okay lang. Karapatan naman nila yun eh. Opo. Yung iba minsan, pinaghinalaan pa ako, nagdadahilan lang daw po ako. Sabi ko nga, sana lang huwag silang magkaroon ng ganung sakit. Hindi naman ako mangungutang, hindi ako dadaing kung kaya namin. Opo. Dami, iba kasi hindi nakakaunawa sa inyo, Opo. Kala nila. Kasi nga, kung titingnan nila kayo, Totoo po. opo, talagang kala nyo walang cancer. Eh, ako naniniwala kasi, pinost nyo nga sa Facebook, ngayon wala na kayong buhok, nakagaya kayo sa bangko. Sa barangay nga po, yung PWD. Opo. Kaya mayroon po akong ibinibigay sa aming bigas. Minsan po pumunta ako, tinitingnan nila ako mula pa hanggang ulo kasi sabi PWD pero ang lusog-lusog ko naman. Opo. Sabi ko, di ba kita naman dun sa ID kung ano yung sakit ko, kung bakit ako naging PWD. Kailangan ko pa bang maghubad para lang malaman nilang tanggal na yung breast ko. Opo. Mula po nun, sabi, bakit ka naging PWD? Kailangan ko pa po bang maghubad? Hindi pa po ba sapat yung nasa ID ko? Sabi ko, kung ganun tatanong-tanungin lang ako. Kaya pumula nung din ako pumunta ng barangay para kumuha ng bigas para sa amin, mga katulad ko. Hindi na ako nagpunta. Minsan, di ko rin ginamit yung ID na yun sa mga kainan. Halimbawa, Jollibee o McDo, hindi ko pa yung ginamit. Bakit po? Kasi po, nung una-una ko matanggap yung ID na yun, nagamit ko po pala yung isang beses doon sa may PGH. Tinitingnan po nila kasi ako. Parang sinusuri nila. Alam nyo naman po yung tingin nila na bakit ako kailangan gumamit ng gano'n? Tanong niya, senior ka? Sabi, hindi po, PWD daw po. Sabi ko. Tagal niya po ang tinitingnan bago niya ako binigyan ng Kaya mula po nung di ko na rin ginamit. Gagamitin nyo po. Hindi ko na rin Alas ginamit. pagbili ng gamot. Ayun po, nagagamit ko po sa pagbili ng Sa gamot. pagkain, sa mga pati sa sasakyan, gagamitin nyo po. Iyon po, sa sasakyan at sa pagbili ng gamot. Pero yun po sa mga pagkain, di ko na po Hindi ginamit. May kakilala nga po ako. May na siya, yung bingi. PW. Ginagamit nila. Hindi na kailangan kasi ang mahalaga doon may ID. Yun nga po eh. Isipin nyo, 20% na alisin nyo, hindi nyo gamitin. Hindi naman ang katotohanan. Malusog na po naman kasi ako. Hindi po yun, yung nga yung bingi, titignan nyo, mukha nga sa mayama, pero may ID nga siya. Opo. Ibigay nila. Hindi na kailangan questionin yun. Sayang po kasi. Ano po? Gagamitin nyo po yung ID nyo. Eh di mamaya po, tutupad po kayo uli niya. Opo. Mercy. Opo, may tupad po ako mamaya. Si Chris Mercy, ano po? Kala niya napakalusog. Kala natin walang karamdaman. Kahit sino makakita sa kanya, iisipin na wala naman siyang okay lang. Pero yun ang katotohanan, narinig nyo. 6 na taon na siyang lumalaban sa breast cancer. Ngayon, medyo okay na siya. Pero ang sabi sa kanya, magiging okay lang pagdating ng 10 taon. Opo. Tama po ba? Opo. Pag nalagpasan mo yung 10 taon, magiging free cancer ka. Kaya lang po, bigla siya nalungkot nung malaman niyang magkakaroon siya ng colon cancer. Hindi pa namang inaanla pero parang papunta na po ron. Opo. May sumasakit-sakit na nga po rin yung bituka niya. Yun ang nakakatakot. Yun ang panibagong pagsubok. Sana makaya pa. Paano ba makaya? Paano po? Di bali po, magsama-sama lang tayo manalangin dyan. Opo. Samahan namin kayo.
hingin nyo lagi. Hindi, tuwing tumutupad po kayo, humihingi kayo ng Yun panalangin. po lagi. Wala pong ibang laman ng panalangin, kundi yung tungkol sa sakit ko, sa pagtupad ko. Hindi po, ibig sabihin, hindi yung pansarili, meron kayo. Opo. Dapat nagpapapahid kayo ng langis. Opo, lagi po yun. Ayun. Kada tupad po, Opo. nagpapapahid ako ng langis. Kasi yun ang sinabi ng Diyos eh. Basta gawin natin yung kalooban niya. Sabi niya, gawin mo yun sa akin, akong bahala sa iyo. Opo. Kaya nga po malakas ako, kaya malusog yung katawan ko. Opo. Alam ko naman po, binibigay ng Diyos yun sa akin. Hmm. Kasi sabi ko nga, pag minsan nga, kaya ko pa makipaghabulan ng takbuhan dyan kahit kanino. Hmm? Lakas ano? Opo, nung ko po, binibigay niya naman yun. Tama yung sabi ng Diyos. Kung kailan ka mahina, doon kayo malalakasin. Opo. Ang Diyos talaga, punong-puno ng pag-ibig eh. Totoo po. Huwag lang silang magsawa, huwag lang mapagod. Laging manalig sa Opo. ginagawa ng Diyos. Ano po? Maghintay. Maganda. O, basta panalangin. Tawag ka ng tawag. Totoo po. Yung panalangin yung pinakamalaking, pinakamabisang gamot. Opo. Marami sumasamba dyan. Alam niyo po, may mga bit-bit. Bit-bit na ano, sasabihin sa Diyos. Opo. Kaya yung kapatid, kapag ka sumamba na, kita yung umupo at inuko, bago siya lumabas ang tahanan, alam niyo na kung anong sasabihin sa Diyos. Lahat yan. Kaya pag nakita niyo isang kapatid sumamba, umupo lang at hindi nalalain ganyan, hindi sumambay para sa akin. Opo. Kami Kaya nga po ba, nakita sa screen, magkaroon ng sariling, panalangin. opo, yun. Dapat may sasabihin ka sa kanya. Kahit marami ka ng pera, lahat meron ka pa sasabihin sa kanya pag-upo mo. Yung nga po, mula nun, tuloy na lang ako iupo, basta nandyan na sa kapilya. Nararamdam minsan po, dumating yung pagkakataon na siguro po talagang nalimutan ko magdala ng panyo. Opo. Hindi ako dapat umiyak ngayon. Ayaw kong umiyak sa pananalangin kasi wala akong panyo. Biro lang yun po, parang mga ganun pagkakataon. Pero nararamdaman po talaga eh. Kahit naman po sabi nung iba, ginagawa lang daw dahilan yung pag-iyak. Hindi po totoo yun. Kasi po, may pagkakataon na dumarating yung kahit wala kang nararamdaman, lalo pag yung simula na yung awit, bigla po eh, papatak na lang po yung luha na hindi mo nalalaman. At saka nararamdaman ko po yun, kaya lagi pag naramdaman ko na lang, nagsasambit ko lang. Diyos ko, salamat po. Kasi alam ko naramdaman ko siya, yun lang po talaga nababanggit ko. Walang pagsamba na hindi ko siya nararamdaman. Kaya yun po, pinagpapasalamat ko sa kanya. Kahit pagdating dito sa bahay, panibagong problema, minsan nasasalubong ko yung may utang, inutangan ko, uy, Kamersi, kailan ka magbabayad? Totoo po yun eh. Kaya pagdating ko pa lang dito, naluluhanan naman ako kasi like ko, Diyos ko, ano po ba ito? Sana lang huwag malagay sa kahihiyan yung pangalan na iglesia dahil sa amin. Kasi po minsan sabi, iglesia ni Cristo yun, hindi yun nagbabayad. Ay po ba? Dahil sa akin, yun minsan po ang ikinalulungkot ko eh. Dahil sa akin, nadadami ang pangalan na iglesia ni Cristo. Dahil sa akin. Hindi po. Hindi po. May mga tao po kasi hindi kami naunawaan. Kaya po sabi nga po, iglesia ka pa naman. Hindi ka marunong kausap. Pero sa totoo lang po, pala naman po hingi ko ng pasensya. Hindi naman po ako tumatakas. Sabi ko, talaga lang po wala pa. Inuuna ko lang pong bilhin yung gamot ko kasi pag namatay po ako, lalo na po ako hindi makakabayad. Minsan po doon sa mga kapatid namin na hinahiraman ko, sabi ko, pag namatay ako, yung abuloy na malilikom, sabi ko, bibili ko sa mga anak ko, ibayad sa inyo. Totoo po yun, nasasabi ko po minsan Sabi niyo yun. po yan. Sa sobrang hiya ko po doon sa mga... Sabi ko, totoo naman po yun. Sabi ko, di ba pag may patay naman, nakakalikom ng abuloy. Sabi ko nga sa mga anak ko, basta't nangyari yun. May mga tao, may listahan nga po ako ng mga nahiraman ko. Kung mamatay ako, hindi kami nakabayad. Kung ano man yung malikom, sabi ko, ibayad ninyo sa kanila.
Naawa kasi ako sa mga anak ko. Ayoko mamatay na sabihin. Yung nanay niya, namatay na't lahat, di pa nakakabayan. Yun lang po, malimit kong iiyak. Kaya nagbibili na kayo sa mga anak, no? Opo, totoo po Bakit yun. nararamdaman niya na po ba? Hindi naman po. Kaya lang, siyempre, hindi ko naman po hawak Tagal ang po buhay. kayo ng 20 taon. Hindi ko naman po hawak ang buhay ko. Opo. Ang Diyos naman po ang may alam kung kailan niya ko kukunin. Pero kung ano man po, Alala kasi nga pa kayo. nakahanda naman po ako. Kaya inihahanda ko rin po sila. Mabibigla kayo isang araw. Lahat ng karamdaman niyo mawawala. Darating ang araw, yung sinabi mo nga sa inyo, lahat ng pagsubok, pag nakapasa ka, papalitan ng Diyos ang aniyang. Opo. Yung tayo babawi, ano po, kung dito man sa lupa naghirap tayo, yung tayo babawi sa takas. Yun na lang po ang tinatanaw ko. Opo, yun lang ang pag-asa natin. Yun ang mahalaga. Mahalin natin ang ating karapatan. Opo. Yakapin natin ang gusto. Ano mangyari? Yung kayamanan, maiiwan niya, pero yung ating kahalalan, yan ang babaunin po natin. O, Mercy, Opo. tandaan niyo po yan. Po. Okay na po ba kayo? Okay. Wala na kayo masasabi sa mga natin? Eh, wala naman lang po. Yung ano ko lang po masasabi yung po sa mga katulad kong may cancer na hanggang ngayon nagke-chemotherapy. Ayun lang po, panalangin lang po, tiwala sa magagawa ng Diyos. Kumapit lang po, tumawag, maghintay, manalangin ng manalangin. Sabi nga, more prayer, sabi ng iba. At yun po, sa mga pamilya ng may cancer, suporta po ang kailangan. Pangunawa at pagmamahal. Yun lang po ang kailangan namin para na lumaban din kami, para maramdaman namin na may ipinaglalaban kami. Yun lang po. Tsaka yun po, huwag po tayong kumain ng mga ipinagbabawal ng doktor. Number 1 po kasi yun. Kaya po kayo, Mercy. Okay na po ako. Para po sa kalaman po, si Mercy po ay masiglang kapatid. Ano po, gaya na sabi ko kanina, siya po ay tutupad mamaya. May pagtupad siya mamaya, kaya na-interview natin kahit sa umaga para siya may makapagpahinga naman na po. Kaya sa lahat po ng mga nakapanood ng istorya ng ating kapatid, si Mercy, siya mismo nagpa-unlock sa akin na sabi niya, interview niyo po ako, Albert. Gusto kong ipakita sa lahat yung aking karamdaman, yung aking nararanasan. Ano po? Kaya sana po, mga kapatid, kung meron gustong tumulong, narinig niyo naman ang Mercy, gustong tumulong, huwag po kayong mahiya. Lapitan natin ang Mercy. Po, sa lahat po, kung sino man, wala po kami na kung ano pong gusto nyo maitulong kay Mercy, gawin po natin. Sabi nga natin mahalin natin ang ating kapatid. Papasalamat po kay Kuya Jerry Artates. At saka si George, si Mang George. Saka po si Mang George. Maraming salamat po sa binigay nyo. Napakalaking tulong po. Maraming salamat po. Yung pong si binanggit po ni Mercy, si Jerry Artates at saka si Mang George, mga kasama kong driver yan. Yung isa kasi ayaw magbabanggit ang pangalan, nahiya. Kaya si Mang George lang ating binabanggit. Ano po? Salamat po sa inyo mga katoda. Sana po ay sa susunod na ating mga muli dahil kayo makasama sa pagtulong sa ating mga kababayan. Po, hanggang dyan po. Don't forget, subaybayan niyo po ang Kaagapay TV. Ganyan po. Salamat po.